Matapos ang isang aksidente, nagkunwari ang isang negosyante na walang malay at ang narinig niya mula sa kanyang katulong ay lubos na ikinagulat niya. Matapos ang aksidente, nagkamalay si Lorenzo Reyes ngunit nagkunwari pa ring walang malay. Nakahiga sa sarili niyang kama sa kanyang marangyang mansyon sa Makati, nanatili siyang tahimik, inoobserbahan ang lahat ng nasa paligid niya. Ang kanyang asawang si Cynthia ay labas-pasok sa silid nang walang ipinapakitang anumang tunay na emosyon. Kausap niya ang telepono sa matamis na tono, mahinang tumatawa, hindi pinapansin ang mga batang umiiyak sa pintuan. Nagkunwari si Lorenzo, ngunit narinig niya ang bawat salita hanggang sa pumasok ang kasambahay na si Aling Nena. Iba sa iba, maingat niyang inayos ang kumot, pinunasan ang noo ni Lorenzo, at bumulong ng mga salita ng suporta. Ngunit kinabukasan, pumasok si Aling Nena na umiiyak, hawak ang kamay ni Lorenzo at sinagot ang telepono. Ang sinabi niya sa telepono ay lubos na gumulat kay Lorenzo at nagbago ng lahat. Ang sakit sa dibdib ni Lorenzo Reyes ay hindi masikmura. Tumama ang manibela ng kanyang Toyota Fortuner sa kanyang dibdib sa pagbangga. Basag na salamin, baluktot na metal, amoy ng gasolina na may halong dugo. Masyadong mabilis ang lahat. Papunta siya sa opisina upang ayusin ang problema kay Fiel, ang kanyang kasosyo sa negosyo tungkol sa nawawalang O100 million. Hindi siya nakarating. Ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw sa malayo. Naramdaman ni Lorenzo ang bigat ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling malinaw. Ang mga paramedic ay sumisigaw ng teknikal na utos, stretcher, ambulansya, pagmamadali, ospital. Nang sa wakas ay idilat niya ang kanyang mga mata sa emergency room, ang nakasisilaw na puting ilaw ay dumilat sa kanyang mga mata. Abot kamay ang mga doktor, karayom, IV, mga makinang umuugong. Pagkatapos ay narinig ni Lorenzo ang mga boses sa likod ng kurtina. Dalawang nurse ang nag-uusap habang nagpupuno ng mga form. Tumawag na raw ang asawa niya, oo, ngunit hindi man lang nagtanong kung kumusta siya. Interesado lang sa kanyang kritikal na kondisyon. Mayroon bang life insurance? Seryoso ang mga ganoong bagay. Napakalamig naman. Wala pa silang 1 taon kasal. Iniisip na ang mana. Naramdaman ni Lorenzo ang lamig sa kanyang likod na walang kinalaman sa sugat. Si Cynthia ay 8 buwan pa lamang niyang asawa. Ang babaeng pumayag na pakasalan siya matapos ang kanyang matinding panunuyo sa ilalim ng pamilya na nagsasabing kailangan ng kanyang mga anak ng isang ina. Sina Rica at Patty, ang kanyang maliliit na anak na babae na may edad na 6 at 4. Nawala niya ang kanyang unang asawa, si Lisa. 3 taon na ang nakalipas. Kanser na mabilis na sumalakay, nakapipinsala ang sakit. Nawalan siya ng direksyon, nalunod sa kalungkutan, hindi magawang alagaan ng maayos ang mga bata. Pinipilit ng pamilya, kailangan mong ayusin ang iyong buhay, Lorenzo. Kailangan ng mga bata ng isang ina. Lumabas si Cynthia sa isang kaganapan ng kumpanya. Maganda, elegante, kaaya-aya. Nag-umpisa silang mag-date. Nagpakita siya ng tunay na interes o sa tingin ni Lorenzo. 8 buwan na ang nakalipas, isang simpleng kasal. Inakala niyang tama ang ginawa niya. Ngunit ngayon, nakahiga sa kama, nakikinig sa mga nurse na iyon, isang kakilakilabot na hinala ang nagsimulang lumaki sa loob niya. Pumasok ang doktor na may mga resulta, mild brain injury, bali ang tadyang, walang nakamamatay, ngunit inirerekomenda ang kumpletong pahinga. Uuwi si Lorenzo sa loob ng 2 araw para sa paggaling sa bahay. Doon sumulpot sa kanyang isip ang isang ideya. Mapanganib, delikado, ngunit kinakailangan. Paano kung magkunwari siyang mas malala ang kanyang kondisyon kaysa sa totoo? Paano kung magkunwari siyang kalahating ulirat pag-uwi niya? Maaari siyang mag-obserba, makinig, at malaman ang totoo tungkol kay Cynthia, tungkol kay Fiel, tungkol sa lahat ng nasa paligid niya. Tinawag ni Lorenzo si Dr. Santos, ang kanyang personal na doktor sa loob ng 15 taon, isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Doktor, kailangan ko ng tulong, isang tulong na tila baliw. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Nag-aalangan si Dr. Santos,
Ngunit nagpumilit si Lorenzo at nag-alok ng malaking halaga ng pera upang garantiya ang pagiging kumpidensyal ng mga medikal na staff. Lahat ay sasabihin na si Lorenzo ay nasa kritikal na kondisyon, may malay ngunit mahina, hindi kayang makipag-ugnayan ng normal. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Lorenzo sa bahay. Ang marangyang bahay sa Makati ay tila pareho, ngunit nakikita niya ang lahat sa ibang mata. Huminto ang pribadong ambulansya sa pasukan. Dinala siya ng mga medical staff sa kanyang silid sa 2 palapag. Si Cynthia ay nasa sala na may telepono, hindi man lang bumangon upang salubungin siya. Inihiga si Lorenzo sa malaking kama, sarado ang mga kurtina, matinding katahimikan. Nanatili siyang hindi gumagalaw na may bahagyang nakapikit na mata. Kinokontrol ang bawat kalamnan ng kanyang mukha. Ngayon ay maghihintay na lang, magmamasid, at malalaman kung sino talaga ang nagmamalasakit sa kanya. Handa nang ilantad ang katotohanan at magiging malupit ito. Nanatili si Lorenzo na hindi gumagalaw. Komportable ang kama, ngunit ang bawat kontroladong paghinga ay nangangailangan ng buong konsentrasyon. Kailangan niyang magmukhang mahina, wala, halos nasa vegetative state. Ang bahagyang nakapikit na mga mata ay nakakakita ng malabong paggalaw. Ang kanyang mga tainga ay nasa maximum alerto. Si Cynthia ay pumasok sa silid sa unang pagkakataon mula nang dumating si Lorenzo. Ang takong ng kanyang sapatos ay kumakalansing sa kahoy na sahig na may nagmamadaling ritmo. Walang matamis na salita, walang banayad na haplos. Huminto lamang siya sa paanan ng kama. Pinagmasdan si Lorenzo sa loob ng ilang segundo at bumuntong hininga ng naiinip. Nagring ang kanyang cellphone. Sinagot agad ni Cynthia, nakatalikod sa kanyang asawa. "Hello love," iba ang tunog ng kanyang boses. Malambing, matalik, puno ng lambing na hindi kailanman narinig ni Lorenzo na ipinupukol sa kanya. "Love, kalma ka lang, Fiel. Kontrolado na ang lahat." Naglakad siya patungo sa bintana, mahinang nagsalita, ngunit hindi sapat ang kahinaan. Sabi ng doktor, mananatili siya sa ganitong kondisyon sa loob ng ilang linggo, baka nga habang buhay. Fiel, ang kasosyo sa negosyo, ang kanyang pinaghihinalaang kaibigan. Alam ko. Ngunit isipin mo, ang OAN 100 milyong life insurance. OAN 100 milyon, Fiel. At kung hindi siya tuluyang gumaling, makukuha natin ang kontrol sa lahat sa kumpanya, sa mga account, sa bahay na ito. Naramdaman ni Lorenzo na bumaligtad ang kanyang tiyan. Ang bawat salita ay isang saksak ng kutsilyo. Hindi man lang siya naghinala. Hindi kailanman naghinala. Tumawa si Cynthia, isang malamig at mapanlinlang na tawa. Ang hangal na ito ay desperadong nangangailangan ng ina para sa mga maliliit na batang iyon, kaya't pumayag siya sa lahat. 8 buwan, Fiel. 8 buwan akong nagkunwari na nagmamalasakit sa mga nakakainis na batang iyon. Mga bata, si Rika, si Patty, ang kanyang mga anak. Relax, love. Sa lalong madaling panahon magiging malaya na tayo. Pupunta tayo kung saan mo gusto. Singapore, Dubai, saan man ang pangarap mo. Walang pasanin, walang obligasyon, wala siya. Tiningnan niya si Lorenzo sa kama, wala siya. Natapos ang tawag. Itinago ni Cynthia ang kanyang telepono at lumabas ng silid ng hindi lumilingon. Sumara ang pinto na may tuyong click. Kinailangan ni Lorenzo ang buong lakas niya upang hindi gumalaw. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga ugat. Poot, pagkabigo. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kamalayan na ipinagkatiwala niya ang kanyang mga anak sa kamay ng babaeng ito. Lumipas ang ilang oras, tahimik ang bahay hanggang sa umalingaw-ngaw ang boses ng mga bata mula sa koridor. "Mama Cynthia, pwede ko bang makita si Papa?" Ito si Rika na may manipis na boses na puno ng pag-asa. "Gusto ko rin makita." Idinagdag ni Patty na umiiyak. "Hindi." Tulog siya. Matalas at inis ang boses ni Cynthia, pero gusto lang namin siyang halikan. Sabi ko, hindi. Hindi ba kayo nakakaintindi ng Tagalog? Pumunta kayo sa kwarto nyo at huwag nyo akong abalahin. Narinig ni Lorenzo ang maliliit na hakbang na lumalayo. Pigil na pag-iyak. Nagdurusa ang kanyang mga anak
at wala siyang magawa. Hindi pa gabi. Wala nang pumasok sa kwarto. Nanatili si Lorenzo na mag-isa na may masasamang iniisip. Si Cynthia at Fiel ay nagplano, naghihintay, marahil umaasang hindi na siya magkakamalay. Ngunit pagkatapos nang lumubog ang araw sa abot-tanaw, bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, iba ang tunog. Banayad at maingat na mga hakbang. May pumasok na may dalang kung ano. Si Aling Nena iyon, ang kasambahay. May dala siyang tray na may baso ng tubig at gamot. Maingat na lumapit sa kama, na tila natatakot na gisingin siya. Sir Lorenzo, bulong niya sa nanginginig na boses. Hindi ko po alam kung naririnig ninyo ako, pero nandito lang po ako. Inilagay niya ang tray sa bedside table, maingat na inayos ang kumot na parang ina at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Lorenzo. Ang mga bata, sir, kailangan nila kayo. Lumaban po kayo, bumalik po kayo para sa kanila. Mga luha. Napagtanto ni Lorenzo na umiiyak si Aling Nena at sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, gusto rin niyang umiyak. Ang mga sumunod na araw ay naglantad ng isang masakit na pattern. Halos hindi na lumalabas si Cynthia sa silid. Kapag pumasok siya, ito ay para lamang sagutin ang mga kahina-hinalang tawag sa telepono o upang suriin kung si Lorenzo ay walang malay pa rin. Walang lambing, walang tunay na pagmamalasakit. Tanging malamig na kalkulasyon sa kanyang mga mata, ngunit iba si Aling Nena, lubhang iba. Tuwing umaga, pumapasok siya sa silid eksaktong alas 7, dahan-dahang binubuksan ang mga kurtina, pinapayagan ang liwanag na pumasok ng marahan, nagdadala ng sariwang kape, kahit alam niyang hindi makainom si Lorenzo mag-isa. Maingat niyang nililinis ang silid nang walang ingay, iginagalang ang silid na parang sagrado. Magandang umaga, Sir Lorenzo. Palagi siyang nagsasalita sa matamis na boses. Ang ganda ng langit ngayon. Tiyak na magugustuhan ninyo itong makita. Si Aling Nena ay 34 taong gulang. Malambot na mukha na may markang mga kulubot ng pag-aalala, magaspang na mga kamay dahil sa hirap sa pagtatrabaho. Nagtatrabaho siya sa marangyang bahay na ito sa loob ng 3 taon. Bago pa dumating si Cynthia, malabong naaalala ni Lorenzo siya, laging tahimik, laging episyente, hindi kailanman niya talaga napansin. Ngayon, hindi gumagalaw sa kama. Nakikita niya ang lahat, bawat galaw, bawat detalye. Maingat na inayos ni Aling Nena ang unan, itinulak ang spray, pinunasan ang kanyang mukha ng basang tela na may walang hanggang lambing. Ito ay hindi lamang trabaho. Ito ay tunay na pagmamalasakit. Mabait po kayong tao, sir, bulong niya habang inaayos ang mga gamot. Palagi po kayong mabait sa akin, palaging nagbabayad ng tama sa oras, hindi kailanman sumisigaw, palaging ginagalang kami, hindi po maraming amo ang ganoon. Naramdaman ni Lorenzo na may bumara sa kanyang dibdib. Pasasalamat, pagkilala, kahihiyan sa hindi kailanman pagpapahalaga rito noon. Ngunit ang talagang nakatouch sa kanyang puso ay ang ugali ni Aling Nena kina Rica at Patty. Nagsimulang hanapin siya ng mga bata. Ganap na hindi sila pinansin ni Cynthia. Nagkulong sa opisina o pumunta sa mga pulong na alam na ngayon ni Lorenzo na mga date kay Fiel. Ang maliliit na bata ay naiwan na mag-isa, takot, hindi naiintindihan kung bakit hindi gumigising si Papa. Tinanggap sila ni Aling Nena. Tita Nena, gagaling po ba si Papa? Tanong ni Rica isang hapon habang sumusunod sa kanya papunta sa kwarto. Siyempre naman. Mahal, malakas ang papa mo. Kailangan lang niya ng panahon. Pwede po ba akong manatili dito kasama niya? Pwede. Halika, umupo ka sa tabi ni tita. Pinaupo ni Aling Nena sina Rica at Patty sa upuan sa tabi ng kama. Pinagmasdan ng mga bata ang kanilang ama na may malalaking takot na mga mata. Kausapin ninyo siya, sabi ni Aling Nena na nagpapalakas ng loob. Kahit tulog siya, naririnig niya kayo. Ang pagmamahal ninyo ang tumutulong sa kanya. Hello, Papa. Nagsimula si Rica nang nahihiya. Nakakuha ako ng magandang grade sa math. Sabi ni teacher, siguradong proud ka. Idinrawing kita, Papa.
Ipinakita ni Patty ang lukot na papel na may drawing ng isang tao na gawa sa mga linya. Tingnan mo, Papa. Nakangiti siya. Gustong yakapin sila ni Lorenzo. Gustong sumigaw na nandito siya, na naririnig niya ang lahat, na mahal niya sila higit sa kanyang buhay. Ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Nagsusunog ang mga luha sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata. Pinunasan ni Aling Nena ang luha mula sa kanyang sariling mukha, pinagmamasdan ang mga bata. Hayaan mo munang magpahinga si Papa, mahinang sabi niya. Gusto niyo bang gawan kayo ni Tita ng paborito ninyong pansit canton na may itlog? Oo, Tita. Lumabas ang mga bata na mas maganda ang pakiramdam. Sandaling nanatili si Aling Nena, kinuha ang kamay ni Lorenzo at marahan itong pinisil. Aalagaan ko po sila, Sir Lorenzo. Hindi po kayo kailangang mag-alala. Hanggat kailangan ninyo, aalagaan ko po sila. Lumabas siya, maingat na isinara ang pinto. Dahan-dahang idinilat ni Lorenzo ang kanyang mga mata, pinapayagan ang sarili ng isang sandali ng kahinaan, dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Si Aling Nena ang anghel na hindi niya alam at mahal siya ng kanyang mga anak sa paraan na hindi kailanman mararamdaman ni Cynthia. Sa kaso ni Cynthia, ang katotohanan ay lalong nagiging malinaw, ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay darating pa. Nagpatuloy ang routine. Nagkunwari si Lorenzo na nagmamasid, sinisip-sip ang bawat detalye ng dula-dulaan na naging buhay niya. Mas maaga nang umaalis si Cynthia at mas gabi nang umuuwi. Ibang pabango, pagtawa sa telepono, isang ganap na walang hiya. Si Aling Nena naman ay dumarating bago mag-alas, 6 ng umaga at umuuwi lamang matapos makatulog ang mga bata. Nagluluto, naglilinis, naglalaro, nagpapatawa. Siya ang ina ng hindi nagiging ina. Siya ang presensya ng iwanan ng lahat ang barko. Nang Huwebes na iyon, narinig ni Lorenzo si Aling Nena na umaakyat sa hagdanan ng mas maaga kaysa karaniwan. Alas, 6:20 ng umaga. Mabilis ang mga hakbang, hindi karaniwan. Pumasok siya sa silid, humihingal na parang kakatakbo lang. Pasensya na po, Sir Lorenzo, bulong niya. Kahit alam niyang hindi ka dapat makarinig, kailangan kong lumabas ng mas maaga ngayon. May mahalaga akong kailangan tapusin. Nagsimula siyang linisin ang kwarto ng mabilis. Kinakabahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inililigpit ang kumot, nahuhulog ang bote ng gamot, tahimik na nagmumura. Isang bagay na hindi kailanman narinig ni Lorenzo mula sa kanya. Pasensya na. Inulit niya habang kinukuha ang bote sa sahig. Hindi po ako makapag-isip ng maayos ngayon. Umupo si Aling Nena sa upuan sa tabi ng kama, tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Nanginginig ang kanyang balikat. Umiiyak siya. Hindi ito pigil na pag-iyak, kundi malalim na hikbi ng isang taong may pasan na imposibleng bigat. Nagring ang kanyang cellphone. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha. Huminga ng malalim at sumagot, "Hello, opo. Ako po ito." Nakilala ni Lorenzo ang formal na tono mula sa kabilang linya. Boses ng isang propesyonal na lalaki, si Dr. Morales. "Opo, nakikinig po ako." Nanginginig ang boses ni Aling Nena. Isang paghinto. Nakita ni Lorenzo na bumagsak ang kanyang mukha. 3 buwan. Nalabas ang kanyang boses na parang sinasakal. 3 buwan lang. Katahimikan. Tumayo si Aling Nena. Naglakad patungo sa bintana, hawak ang kanyang bibig upang pigilin ang pagkadismaya. Pero may gamot, di ba? Maaaring mailigtas? Malaya nang dumaloy ang mga luha, 280,000? Halos sumigaw si Aling Nena pagkatapos ay binaba ang kanyang boses na naaalala kung nasaan siya. "Doktor, wala po akong ganoong kalaking pera. Kasambahay lang po ako. Alang 3,000 lang ang kita ko kada buwan. Paano ko po kaya?" Nahulog siya sa kanyang tuhod sa sahig, mahigpit na hawak ang telepono. "Ang anak ko po ay 7 taong gulang pa lang." 7 taong gulang, doktor. Hindi po siya dapat mamatay. Ang pagkadismaya ay totoo. Wala po bang mas murang paraan sa pamamagang ng PhilHealth? Marahil ay nagsalita ang doktor sa kabilang linya.
Umiling si Aling Nena na tumatanggi sa katotohanan. Ang pila po sa PhilHealth ay 2 taon ang paghihintay. Ulit niya sa patay na boses. Pero 3 buwan lang po ang itatagal niya. Naramdaman ni Lorenzo ang bawat salita na parang suntok sa tiyan. Si Ella, ang anak ni Aling Nena, malabo niyang naaalala ang batang babae. Isang beses ay sinundo niya ang kanyang ina nang masira ang kotse ni Aling Nena. Malawak na ngiti, nagniningning na mga mata. Luma ngunit malinis na uniforme sa eskwelahan. Cancer, 3 buwan para mabuhay. 200,000 para sa paggamot. Salamat, doktor. Maghahanap po ako ng paraan. Pinutol ni Aling Nena ang tawag. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig, yakap ang sarili, umindayog pabalik-balik, pagkatapos ay gumapang sa kama ni Lorenzo. Desperado siyang hinawakan ang kanyang kamay. Sir Lorenzo, hikbi niya, kung naririnig ninyo ako, kung may malay kayo, alam kong tutulong kayo. Palagi kayong mabait sa akin, palaging patas. Mahigpit niyang pinisil ang kamay ni Lorenzo. Pero hindi ako makahingi, hindi patas na humingi. Nagdurusa kayo mismo. Tumayo si Aling Nena, pinunasan ang kanyang mukha ng likod ng kanyang kamay, huminga ng malalim, sinusubukang kontrolin ang kanyang sarili. Pasensya na po sa gulo na ito, maghahanap po ako ng paraan. Palaging may paraan. Lumabas siya ng silid, isinara ang pinto sa likod niya. Idinilat ni Lorenzo ang kanyang mga mata, umalis ang mga luha sa kanyang di gumagalaw na mukha. Habang nagpaplano si Cynthia na magnakaw ng bilyon-bilyon. Si Aling Nena ay nagmamakaawa para sa mga mumo upang iligtas ang sarili niyang anak na babae. Sa sandaling iyon, alam na alam ni Lorenzo Reyes kung ano ang gagawin. Hindi niya maalis ang eksenang iyon sa kanyang ulo. Lumuhod si Aling Nena na nagmamakaawa sa telepono para sa pagkakataong mailigtas ang kanyang anak. Ang G280,000 para sa kanya ay hindi malaking halaga. Para kay Aling Nena, imposible, ngunit hindi pa niya maibubunyag ang kanyang panloloko. Hindi bago niya makolekta ang lahat ng ebidensya laban kina Cynthia at Fiel. Dapat strategiko, kalkulado. Pasensya. Ang mga sumunod na araw ay purong paghihirap. Dumating si Aling Nena na may namamagang mga mata, nagkukunwaring ngumiti kina Rica at Patty. Ngunit nakita ni Lorenzo ang nakatagong sakit. Nagtrabaho siya ng walang pahinga. Malinaw na nasa ibang lugar ang kanyang isip. Tumatawag sa ospital sa panahon ng lunch break, nakikipag-ugnayan sa mga deadline, nagmamakaawa para sa diskwento, paulit-ulit na tinatanggihan. Isang hapon, narinig ni Lorenzo si Aling Nena na kausap ang isang tao sa koridor. Inay, naibenta ko na po ang lahat ng puwede kong ibenta. Telebisyon, bagong ref, alahas ng lola nakaipon po ako ng gelipot di 5,000 libo. Kulang pa rin po ng gelipot 5,000. Isang paghinto, hindi po inay. Hindi po ako hihiram sa mga loan shark. Alam ko po ang ginagawa nila sa mga hindi makabayad. Ibinenta niya ang lahat, sinisira ang sarili niyang buhay, sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Samantala, gumagastos si Cynthia ng milyon-milyon para sa branded na damit. Nakita ni Lorenzo ang mga package na dumarating mula sa Gucci, Prada, Louis Vuitton. Hindi na niya ito itinago. Isang umaga, pumasok si Cynthia sa kanyang kwarto habang may kausap sa telepono. Fiel, kalma ka lang. Alam kong hindi stable ang kumpanya pero malapit na nating makuha ang buong access sa mga account niya. Tiningnan niya si Lorenzo nang may paghamak. Ang gulay na ito ay walang kapangyarihang pumirma ng anumang bagay. Ngunit kapag opisyal siyang namatay o kapag idineklara natin siyang walang kakayahan sa legal na paraan, lahat ay sa atin. Kinuyom ni Lorenzo ang kanyang kamao sa ilalim ng kumot. Kontrol. Kailangan niya ng kontrol. Sabi ng abogado na may tamang medical certificate, makakakuha tayo ng buong power of attorney sa loob ng 3 linggo. 3 linggo, love. Magtiyaga ka, tumawa siya. Pagkatapos niyan, maglalaho tayo sa malayo. Iiwanan ang bahay na ito, ang mga nakakainis na batang ito. Lahat ng ito ay iiwanan natin. Natapos ang tawag. Sinuri ni Cynthia ang kanyang telepono, nag-selfie na may ngiti at lumabas nang hindi man lang tiningnan ang kanyang asawa.
Naghintay si Lorenzo ng 5 minuto pagkatapos ay dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata, iginalaw ang kanyang mga daliri, sinuri ang kanyang mga kalamnan. Mahina siya, ngunit gumagana. Seryoso ang aksidente, ngunit hindi nakakapagparalisa. Ang pagtataksil ay nagpahina sa kanya higit pa sa pinsala mismo. Kailangan niya ng tulong, tiwala. Naghintay siya hanggang gabi. Nang pumasok si Aling Nena para sa huling pagsusuri ng araw na iyon, gumawa si Lorenzo ng isang mapanganib na desisyon. Iniaayos niya ang unan nang siya ay bumulong sa nagaspang na boses dahil sa ilang araw na hindi paggamit. Aling Nena, bigla siyang huminto. Dahan-dahang lumingon na malaki ang mga mata. Sir Lorenzo, huwag kang sumigaw. Pakiusap. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin sa kahit sino. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig. Agad na dumaloy ang mga luha. Gising kayo? Pero paano? Nagkunwari ako. Mula nang bumalik ako mula sa ospital, hirap na umupo si Lorenzo. Tumakbo si Aling Nena upang tulungan siya. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nagmamalasakit sa akin at nalaman ko na ang sagot. Si Cynthia, bulong ni Aling Nena. Nagnanakaw siya, nagpaplano na ideklara akong walang kakayahan o mas masahol pa kasama ang kasosyo ko sa negosyo, si Fiel. Umiling si Aling Nena. Hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit hindi sila ang gusto kong pag-usapan ngayon. Hinawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay. Tungkol kay Ella, ang anak mo, narinig ko ang lahat. Ang tawag mula sa doktor, lahat. Humikbi si Aling Nena na sinubukang bawiin ang kanyang kamay sa kahihiyan. Sir Lorenzo, hindi ko po sinabi dahil ayaw ko po kayong mag-alala. Ang iren 280,000 ay nasa account mo bukas. Pinisil niya ang kanyang kamay. Magsisimula agad ang paggamot ni Ella. Hindi ko po matatanggap. Hindi po. Niligtas mo ang mga anak ko. Inalagaan sila ni Aling Nena habang tinanggihan sila ng kanilang madrasta. Hayaan mo akong iligtas ang anak mo. Bumagsak si Aling Nena sa kanyang balikat na umiiyak. Salamat po, salamat po, salamat po. Niyakap ni Lorenzo ang babaeng ito na nagbigay ng pagmamahal ng walang inaasahang kapalit. Ngayon ay kailangan na lang niyang tapusin ang usapan sa mga gustong kunin ang lahat mula sa kanya at ang paghihiganti ay walang awa. Ginugol ni Lorenzo ang sumunod na 2 linggo sa pangangalap ng ebidensya. Kumuha siya ng isang pribadong detective na naglagay ng mga nakatagong mikropono at kamera sa buong bahay. Kumuha siya ng isang forensic auditor na sumisid sa mga libro ng kumpanya. Bawat pag-uusap ni Cynthia ay nai-record. Bawat kahina-hinalang transaksyon ni Fiel ay idinukumento. Ang resulta ay mapanira. Nagnanakaw na si Fiel sa loob ng 8 buwan. Tamang-tama mula nang pumasok si Cynthia sa buhay ni Lorenzo. Ang mga offshore account ng kumpanya na nagkakahalaga ng ilang putliyang milyon ay naglaho. Si Cynthia ay nakatanggap ng kalahati ng lahat. Hindi niya kailanman minahal si Lorenzo, hindi kailanman gustong magtayo ng pamilya. Siya ay isang pain lamang, isang distraction. Habang si Lorenzo ay umibig, binulag ng kalungkutan at pag-asa. Ninakaw nila ang kanyang kaharian. Ngunit ngayon ay hawak na ni Lorenzo ang lahat. Mga recording, mga dokumento, bank transfers, hindi mapapasubalian na ebidensya. Samantala, sinimulan ni Aling Nena ang paggamot kay Ella. Maingat na sinubaybayan ni Lorenzo ang lahat, pinapanatili ang kanyang panloloko. Optimistiko ang mga oncologist, totoo ang posibilidad na gumaling. Malakas ang bata at sa komunikasyong ito, may nagbago. Dinala ni Aling Nena sina Rica at Patty upang bisitahin si Ella sa ospital. Ang 3 bata ay naging hindi mapaghihiwalay. Si Ella, bagamat nanghihina dahil sa chemotherapy, ay nakangiti nang makita ang kanyang mga bagong kaibigan. Nagdala si Rica ng mga guhit. Kumakanta si Patty ng mga kanta na siya mismo ang gumawa. Magiging ate ko po ba siya kapag lumaki na kami? Tanong ni Patty kay Aling Nena isang hapon. Hindi makasagot si Aling Nena.
Pinagmasdan ni Lorenzo mula sa malayo sa pamamagitan ng video na walang malay na ipinadala ni Aling Nena upang makita niya ang pag-unlad ni Ella, nakaramdam ng malalim na gumagalaw sa kanyang dibdib. At dumating ang araw. Inayos na ni Lorenzo ang lahat kay Dr. Santos. Lunes ng alas 10 ng umaga, ang oras ng mahiwagang paggising. Si Cynthia ay nasa bahay ng pambihira. Marahil ay dahil sa nakatakdang pagdating ng kanyang abogado ng gabing iyon upang talakayin ang mga dokumento ng power of attorney. Nasa sala siya at kausap si Fiel nang dumating si Dr. Santos para sa regular na check-up. Aakyat ako, check upin ko ang pasyente, anunsyo niya. Halos hindi lumingon si Cynthia. Sige. Sa silid, nagkunwari si Dr. Santos na nagche-check up. Pagkatapos ay sapat na lakas para marinig sa ibaba. Diyos ko, tugon niya. Sir Lorenzo, naririnig niyo po ba ako? Idinilat ni Lorenzo ang kanyang mga mata ng buo, umupo sa kama at matatag na nagsalita. Opo, doktor, naririnig ko kayo ng maayos. Tunog ng pagmamadali sa ibaba, mabilis na mga hakbang na umaakyat sa hagdanan. Sumugod si Cynthia na maputla ang mukha. Lorenzo, ikaw gising ka? Gising, tiningnan siya ni Lorenzo nang walang pag-aalinlangan. At marami akong narinig habang nagkukunwaring tulog. Namutla ang kanyang mukha. Ano ang pinagsasabi mo? Si Fiel. Embezzlement, a 100 milyong life insurance. Ang mga tawag mo sa telepono, bawat salita, bumaba si Lorenzo sa kama. May kahinaan ngunit puno ng determinasyon. Ginamit mo ako. Pinakasalan ako para nakawan ako. Baliw ka. Nalilito ka dahil sa aksidente. Nalilito? Kinuha ni Lorenzo ang tablet mula sa drawer at pinindot ang play button. Puno ng boses ni Cynthia ang silid. Hindi siya magigising. Love, sa atin na ang Ilian 100 milyon. Sa wakas ay malaya na tayo. Lubha siyang namutla. Mayroon akong recording ng lahat. Embezzlement, bank fraud. Ebidensya na sinira ni Fiel ang preno ng kotse ko. Kinumpirma ng pribadong investigasyon. Humakbang si Lorenzo. Hindi lang niyo ako gustong nakawan, gusto niyo rin akong patayin. Lorenzo, maipapaliwanag ko. Lumabas ka sa bahay ko ngayon din. Sa akin din ang bahay na ito. Mag-asawa tayo. May prenuptial agreement kang pinirmahan. Tandaan, sa kaso ng pagtataksil o krimen, wala kang makukuha. Binuksan ni Lorenzo ang pinto. 2 security guard ang pumasok. Kinuha sila ni Lorenzo noon pa man. Ilabas ang babaeng ito. May 10 minuto siya para kunin ang kanyang personal na gamit. Magsisisi ka. Idedemanda ko. Subukan mo. Matutuwa ang abogadong ko. Lumingon si Lorenzo. Paalam, Cynthia. Lumabas siya na sumisigaw, sinamahan ng security. Sa sandaling iyon, lumabas sina Rica at Patty sa pintuan. Narinig nila ang lahat. Papa! Bulong ni Rica. Lumuhod si Lorenzo at binuksan ang kanyang mga braso. Tumakbo ang mga bata sa kanya na umiiyak. Bumalik na si Papa at hindi na pupunta kung saan man. Sa ibabaw ng ulo ng mga bata, nakita ni Lorenzo si Aling Nena sa koridor na may luha sa kanyang mga mata at ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming pagkabigla, isang bagay na totoo. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol sa pagpapagaling. Nagsampa si Lorenzo ng kasong kriminal laban kina Fiel at Cynthia. Inaresto ang dalawa sa kasong tangkang pagpatay at panloloko. Hindi mapapasubalian ang mga ebidensya. Sumailalim sa kumpletong audit ang kumpanya. Naisara ang mga butas sa pananalapi. Ang mga bagong mapagkakatiwalaang kasosyo ang pumalit kay Fiel, ngunit ang pinakamahalaga ay nangyari malayo sa korte at opisina. Nangyari ito sa ospital. Nagsimulang samahan ni Lorenzo si Aling Nena sa lahat ng konsultasyon ni Ella. Sa una ay tumanggi siya na nagsasabing sobra na ang ginawa niya, na hindi na kailangan pang mag-abala, ngunit nagpumilit si Lorenzo. Gusto kong nasa tabi mo, simpleng sabi niya. Kung papayagan mo, at pumayag siya. Mahirap ang mga chemotherapy session. Matapang si Ella tulad ng kanyang ina,
hinarap ang bawat sesyon na may kahanga-hangang lakas para sa isang 7 taong gulang na bata. Isinama ni Lorenzo sina Rica at Patty. Naglaro ang 3 bata sa waiting area habang tumatanggap si Ella ng gamot, Tito Lorenzo. Ganoon na ang tawag ni Ella sa kanya ngayon. Kapag gumaling po ako, pwede po ba akong pumunta sa bahay ninyo para maglaro kina Rica at Patty? Pwede, kahit kailan mo gusto. At si Tita Nena rin. Tiningnan ni Lorenzo si Aling Nena na lumihis ang mga mata sa kahihiyan. Ikaw rin, palagi. Unti-unti, may isang bagay na banayad na nagsimulang magbago sa pagitan nila. Maliit na galaw, tinginan na tumatagal ng 1 segundo pa. Mga kamay na nagtatamaan habang nagbibigay ng baso ng tubig, mga pag-uusap na nagpapatuloy matapos makatulog ang mga bata. Nalaman ni Lorenzo na si Aling Nena ay biyuda 5 taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa construction site. Mag-isa niyang pinalaki si Ella mula noon. Nagtrabaho sa 3 bahay para bayaran ang mga bills. Hindi kailanman nagreklamo. Hindi kailanman nagkunwaring biktima, nagtrabaho lang, minahal ang kanyang anak, at nagpatuloy. Ikaw ang pinakamalakas na tao na kilala ko, sabi ni Lorenzo isang gabi habang naghihintay na lumabas si Ella mula sa check-up. Malakas? Tumawa si Aling Nena nang walang kahulugan. Umiiyak ako araw-araw ng lihim. Ang lakas ay hindi nangangahulugang hindi ka umiiyak. Ito ay kapag umiyak ka at nagpatuloy pa rin. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena. Ginagawa mo iyan araw-araw. Tiningnan ni Aling Nena ang malaking kamay na nakayakap sa kanyang kamay, magaspang, maliit, pagod, ngunit sa sandaling iyon ay protektado. Salamat, bulong niya, sa lahat para kay Ella, para sa akin, para sa hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang nagligtas sa aking anak, nagligtas sa aking buhay. Naramdaman ni Lorenzo na umibig siya hindi sa pisikal na kagandahan, hindi dahil sa ginhawa o kalungkutan, kundi sa esensya, sa malambot na lakas, sa walang kondisyong pagmamahal na ibinubuhos ni Aling Nena sa lahat ng hinahawakan niya. Lumipas ang mga buwan, naging maayos ang paggamot, maayos ang tugon ni Ella. Nagsimulang tumubo muli ang kanyang buhok, bumalik ang kulay sa kanyang mukha at ang pamilyang nabuo sa pagitan ni na Lorenzo, Aling Nena, at ang 3 bata ay naging mas natural, sabay-sabay na hapunan, pamamasyal sa parke. Movie night, tinutulungan ni Rica si Ella sa homework. Nagbabahagi si Patty ng mga manika, nagluluto si Aling Nena para sa lahat habang tumutulong si Lorenzo sa kusina. Mas nagkakamali, pinapatawa siya. Hindi ka nga marunong magprito ng itlog. Tumawa siya. Kaya nga kailangan kita para hindi ako mamatay sa gutom. Bahagyang nawala ang kanyang ngiti. Lorenzo, kasambahay pa rin ako. Hindi ito tama. Kung gayon, huwag ka nang maging kasambahay ko. Natigilan si Aling Nena. Ang sandok ay nakalutang sa hangin. Hindi ka na nagtatrabaho para sa akin. Lumapit si Lorenzo. Manatili ka rito kasama si Ella bilang pamilya, hindi bilang kasambahay. Hindi ko po matatanggap ang kawanggawa. Hindi ito kawanggawa, Aling Nena. Hinawakan niya ang kanyang mga balikat. Ito ay pag-ibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lorenzo, ako, hindi ka basta-basta. Ikaw ang lahat. Hinalikan ni Lorenzo si Aling Nena sa unang pagkakataon. Banayad, totoo, tunay, at ginantihan niya. Makalipas ang 6 na buwan, tinawag ng oncologist sina Lorenzo at Aling Nena upang kausapin. Ang seryosong tono ng tawag ay nagpakaba sa kanilang dalawa. Mahigpit na pinisil ni Aling Nena ang kamay ni Lorenzo habang naghihintay sila sa silid. Anuman ang mangyari, haharapin natin ito ng magkasama, bulong ni Lorenzo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Morales na may hawak na folder. Sarado ang kanyang mukha, umupo, binuksan ang mga resulta ng pagsusuri, pinag-aralan ito ng tahimik. Mabilis na tumibok ang puso ni Aling Nena. Pagkatapos ay ngumiti ang doktor. Kumpletong remisiyon. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig. Ano? Gumaling si Ella. Ganap na nawala ang kanser. Siyempre,
kakailanganin ang pagsubaybay sa susunod na 5 taon. Ngunit perpekto ang lahat ng indikasyon. Nanalo ang anak mo, humikbi si Aling Nena. Niyakap siya ni Lorenzo ng mahigpit. Umaagos din ang luha mula sa kanya. Tapos na ang paglaban. Mabubuhay si Ella, lalaki. Magkakaroon siya ng kinabukasan. Salamat sa Diyos. Paulit-ulit na sabi ni Aling Nena sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Salamat sa Diyos. Nang sabihin nila kay Ella, tumalon ang bata mula sa kanyang upuan at niyakap ang kanyang ina nang may lakas na kahanga-hanga para sa isang taong napakahina, ilang buwan na ang nakalipas. Pwede na po akong mag-eskwela ulit, Mama, at makipaglaro kina Rika at Patty araw-araw. Pwede, mahal. Pwede na lahat. Pinagmasdan ni Lorenzo ang eksenang ito. Puno ang kanyang puso. Ito na ang kanyang pamilya ngayon. Hindi dahil sa dugo o pinirmahang papel, kundi dahil sa pagpili, dahil sa pagmamahal. Nang gabing iyon, matapos makatulog ang 3 bata, inanyayahan ni Lorenzo si Aling Nena sa hardin. Naghahanda siya ng isang espesyal na bagay, mga ilaw na nakasabit sa mga puno, isang maliit na mesa na may mga kandila, walang marangya, intimate lang. Ano ito? Tanong ni Aling Nena na nagtataka. Pagdiriwang ng paggaling ni Ella at tayo. Naghapunan sila, nag-usap tungkol sa lahat at wala. Mga plano sa hinaharap, alaala ng nakaraan, mga batang lumalaki sa wakas ay bumalik na sa dati ang buhay. Pagkatapos ay tumayo si Lorenzo, huminga ng malalim, at lumuhod sa isang tuhod. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang mukha na umiiyak na bago pa man siya magsalita. Aling Nena, kinuha ni Lorenzo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pumasok ka sa buhay ko, nilinis mo ang sahig ko, ngunit sa totoo lang ay nilinis mo ang kaluluwa ko, tinuruan mo ako kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi pag-ibig sa ginhawa, hindi pag-ibig sa kalungkutan, kundi pag-ibig na nagmamalasakit, pag-ibig na nananatili, pag-ibig na humaharap sa bagyo nang walang humihingi ng kapalit. Binuksan niya ang kahon. Isang simple at eleganteng singsing, akma sa kanyang estilo. Mahal ka ng mga anak ko na parang isang ina. Tinanggap ako ni Ella bilang kanyang ama. Pamilya na tayo sa puso, ngunit gusto kong gawin itong opisyal. Hinawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay. Magpakasal ka sa akin. Hayaan mo akong gugulin ang nalalabi kong buhay sa pagpapatunay na karapat-dapat ka sa bawat segundo ng kaligayahan. Umiiyak ng labis si Aling Nena, kaya't halos hindi na siya makapagsalita. Lorenzo, ako hindi ko kailanman naisip ang buhay na ganito. Isipin mo ngayon kasama ako, kasama ang 3 nating anak, kasama ang lahat ng itinayo natin ng magkasama. Oo, nalabas ang salita na parang sinasakal. Oo, gusto ko. Isinuot ni Lorenzo ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan siya. Doon, sa ilalim ng mga ilaw ng hardin, ang 2 puso na nasaktan ng nakaraan ay sa wakas ay natagpuan ang paggaling sa isa't isa. Mula sa loob ng bahay, 3 maliit na mukha ang nakadikit sa bintana. Sina Rika, Patty at Ella ay pinagmamasdan ang lahat na nakangiti. Magiging totoong nanay na po ba namin si Tita Nena? Tanong ni Patty. Palagi naman na siya. Sagot ni Rika, matalino lampas sa kanyang 7 taon. At si Tito Lorenzo po ba ay magiging tatay ko? Dagdag ni Ella. Siya rin, palagi. Ngumiti si Rika. Tumakbo ang mga bata sa hardin at niyakap ang mag-asawa. Pagtawa, luha, purong pag-ibig ang pumuno sa bawat sulok. Ngunit sa kuwentong ito ay mayroon pa ring isang huling sorpresa na hindi inaasahan ng sinuman. Isang bagay na magpapatunay na totoo ang masayang pagtatapos kapag pinapayagan natin ito at handa nang ibunyag ang bagay na iyon. Ang kasal ay naganap pagkaraan ng 6 na buwan sa isang intimate na seremonya ng kasal sa hardin ng marangyang bahay. Mga malalapit na kamag-anak at tunay na kaibigan lamang, walang karangyaan ng pag-ibig. Nakaputing simple na damit si Aling Nena na pinili ni Lorenzo. Nagniningning siya. Sina Rika at Ella ang may dala ng singsing. Si Patty ay nagwiwisik ng mga talulot ng bulaklak sa daanan na nakangiti ng malawak. Nang tanungin ng tagapangasiwa
Kung tinatanggap ni Lorenzo si Aling Nena bilang kanyang asawa, matatag siyang sumagot, "Tinatanggap ko magpakailanman." At nang tanungin si Aling Nena, tiningnan niya ito sa mga mata. Dumaloy ang mga luha. "Tinatanggap ko ng buong puso." Ang halik ay nagtatak ng hindi lamang ng kasal, kundi ng pagsasama ng dalawang pamilya na hindi konektado sa pinakakahangahangang paraan. Ang pagdiriwang ay masaya at magaan. Nagtakbuhan ang mga bata sa hardin, naghalo ang mga kaibigan. Doktor, si Santos na nagtago ng sikreto ng panlilinlang ni Lorenzo ay nagbigay ng isang nakakaantig na talumpati tungkol sa ikalawang pagkakataon. Ngunit ang pinaka-espesyal na sandali ay dumating nang tawagin ni Lorenzo ang lahat para sa isang anunsyo. "Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay." Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena. "Nang magkunwari akong walang malay, natuto ako ng isang aral na hindi ko kailanman malilimutan. Natuto ako na ang pera ay nakakaakit ng mga taong makasarili. Natuto ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi. Ang pag-ibig ay nagbibigay lamang. Natuto ako na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi sa pagpili." Tiningnan niya ang 3 anak, ang kanyang mga mahal na kaluluwa, at ngayon gusto kong gawing opisyal ito. Kinuha ni Lorenzo ang 3 sobre mula sa kanyang suot. "Ella, sinimulan ko na ang proseso ng pag-ampon. Kung papayagan ka ng nanay mo at ikaw, gusto kong legal na maging tatay mo." Humikbi si Ella at tumakbo upang yakapin siya. "Gusto ko po, Tito Lorenzo, gusto ko po talaga. Kung gayon, huwag mo na akong tawaging tito. Tawagin mo akong tatay, tatay." Sinubukan ni Ella ang salita na nakangiti sa pagitan ng mga luha. "Tatay ko." Umiyak si Aling Nena habang yakap ang 3 anak at ang kanyang asawa. Ang pamilyang hindi niya kailanman pinangarap ay totoo. Ang mga sumunod na buwan ay lumipas sa isang magandang adaptasyon. Ang marangyang bahay na, dating malamig at walang laman, ay napuno na ngayon ng tawanan. Ang mga larawan sa dingding na hindi naglakas loob na tanggalin ni Lorenzo, mga laruan na nakakalat, mga hapunan na puno ng buhay na pag-uusap. Homework sa mesa ng kusina. Lubhang binawasan ni Lorenzo ang trabaho, nagsimulang sunduin ang mga bata sa eskwela, manood ng mga tradisyonal na pagtatanghal ng sayaw, maglaro ng soccer sa bakuran, naging isang ama na talagang naroroon. Si Aling Nena na habang buhay ay naglingkod, ngayon ay pinagsisilbihan. Nagpumilit si Lorenzo na siya ay magpahinga, mag-enjoy, kumuha sila ng kasambahay. Nagbalik-aral si Aling Nena, tinutupad ang kanyang matagal ng pangarap na maging guro. 1 taon matapos ang kasal, nagtipon ang buong pamilya sa hardin para sa isang litrato. Inayos ng photographer ang kamera, inayos ang lahat na magkalapit. "Ganyan, ngumiti kayo." Tumingin si Lorenzo sa paligid. Katabi niya si Aling Nena na mas maganda kaysa dati. Hawak ni Rica ang kamay ni Ella, si Patty sa kandungan ng kanyang ina. Hindi perpektong pamilya, pinagtapalan, itinayo sa mga guho ng nakaraang trahedya, ngunit sa kanila ito, at ito ay totoo. Sabihin niyo, pagmamahal, hiling ng photographer. Pagmamahal. Sabay-sabay silang sumigaw at ang flash ng kamera ay nagtala ng perpektong sandali na iyon. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ang mga bata, niyakap ni Lorenzo si Aling Nena sa veranda. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" "Para sa pagligtas sa akin. Pagligtas sa aking mga anak. Para sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumisigaw. Ang pagmamahal ay nananatili lamang." Ipinatong ni Aling Nena ang kanyang ulo sa balikat ni Lorenzo. "Ikaw ang unang nagligtas sa akin mula sa pagkadismaya, mula sa kalungkutan. Pinagtagpo tayo ng Diyos o pinagtagpo mo ako." Nanatili sila roon, yakap-yakap, nakatingin sa mga bituin. Minsan, ang mga anghel ay nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Minsan, ang pag-ibig ay nakatago sa mga lugar na hindi natin kailanman hinahanap, at minsan, ang pagpapanggap na walang malay ay nagbubunyag kung sino talaga ang karapat-dapat na manatili sa ating buhay kapag tayo ay nagising. 5 taon na ang nakalipas,
Hindi na pareho ang marangyang bahay sa Makati. Ang dating malamig at puting dingding ay pinalamutian na ngayon ng mga makukulay na pinta na gawa ng mga bata. Ang dating perpekto at hindi nagalaw na hardin ay mayroon na ngayong swing na nakasabit sa puno at isang dollhouse na itinayo ni Lorenzo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Baluktot ngunit puno ng pagmamahal. Si Rica, 11 taong gulang, ay bituin ng football team ng eskwela. Si Patty, 9 taong gulang, ay natuklasan ang hilig sa tradisyonal na sayaw at pinipinturahan ang mga kuko ng kanyang ina tuwing linggo. Si Ella, 11 taong gulang, ang pinakamatalino sa tatlo. Nangarap na maging doktor upang gamutin ang ibang mga bata tulad ng paggaling niya. Si Aling Nena ay nakakuha ng kanyang degree sa edukasyon at ngayon ay nagtatrabaho sa isang pampublikong paaralan. Nagtuturo sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya. Itinatag ni Lorenzo ang isang scholarship foundation sa pangalan ni Lisa, ang kanyang unang asawa, upang tustusan ang paggamot sa kanser ng mga bata. 12 ng mga bata ang naligtas. Nang Sabado ng umaga na iyon, ang buong pamilya ay nasa kusina. Sinusubukan ni Lorenzo na gumawa ng martabak manis, nasunog ang kalahati. Tumawa si Aling Nena, inayos ang kanyang pagkakamali. Nagtatalo ang tatlong bata kung anong pelikula ang panonoodin ngayong gabi. Gusto ko ng action film, igiit ni Rica. Gusto ko ng tungkol sa mga prinsesa, protesta ni Patty. Paano kung comedy? Mungkahi ni Ella na laging diplomatiko. Tumunog ang doorbell. Nagpunta si Lorenzo upang magbukas, nakasuot pa rin ng apron na may mancha ng harina. Si Dr. Santos iyon, ngayon ay malapit na kaibigan ng pamilya. May dalang cake para sa kape. Akala ko dadaan lang ako. Ngumiti siya. Dalhan niyo po ako ng chocolate cake, Tito Santos. Tumakbo ang mga bata upang yakapin siya. Nagtipon sila lahat sa beranda. Nagtagal ang kape sa buong umaga. Pag-uusap tungkol sa lahat, mga plano sa bakasyon. Gustong mag-camping ni Rica. Nangarap si Patty ng Enchanted Kingdom. Humingi si Ella ng pumunta sa Boracay upang makita ang dagat. Sa isang punto, tumingin sa paligid si Aling Nena. Tumatawa ang kanyang asawa sa nakakatawang joke ni Rica. Pinapakita ni Patty ang mga galaw ng sayaw kay Dr. Santos. Tumutulong si Ella sa paghahanda ng kape. Ito ay isang simpleng eksena, isang ordinaryong araw-araw at ito ay ang lahat. Lahat ng gusto niya, lahat ng hindi niya kailanman naglakas loob na hilingin. Napansin ni Lorenzo ang kanyang malayo na tingin. Hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, marahan itong pinisil. Ngumiti si Aling Nena, banta ng luha na umusbong, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Ayos lang ang lahat, bulong niya. Perpekto, sagot niya. Talagang perpekto. Nang tanghali na, habang natutulog ang lahat matapos kumain, natuklasan ni Lorenzo ang lumang kuwaderno ni Aling Nena. Sinulat niya ito ilang taon na ang nakalipas nang sanggol pa si Ella at namatay pa lamang ang kanyang asawa. Mahal na Diyos, 3 bagay lang ang hinihingi ko. Ang kalusugan ng aking anak, bubong sa aming ulo, at isang taong, balang araw, ay tunay na magmamahal sa amin. Sinara ni Lorenzo ang kuwaderno na naantig. Napakaliit ng hiling ni Aling Nena, ngunit ibinigay ng Diyos ang lahat. Nakita niya ito sa veranda na nakatitig sa paglubog ng araw. Nakita ko ang iyong lumang kuwaderno, sabi niya. Ipinakita ang pahina. Binasa ni Aling Nena at sa wakas ay dumaloy ang mga luha. Binigyan ako ng Diyos ng higit pa sa hiningi ko. Hindi. Niyakap siya ni Lorenzo. Binigyan kanya ng eksaktong karapat-dapat ka. At doon, yakap-yakap habang lumulubog ang araw sa Maynila, 2 puso na dumaan sa bagyo ay sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan dahil sila ay nasa tahanan ng isa't isa.